Magandang araw sa inyong lahat. Agahan, almusal, tanghalian, hapunan, merienda at midnight snack. Ako na naman po to si Nyola. Magbibigay po tayo ng reaction ngayon tungkol po. Unahin muna natin ang magkapatid na tungaw. Unahin natin si Roberto Bobby Tungaw. Ito po yung nagpakalat ng fake news, si Bobby Tungaw. Sumagot na sila sa kanilang fake news, yung mga tanga kay FL Lisa Marcos. Shoutout po Aris D. Guzman, Selome Ramirez, maraming salamat po. Ito po si Bobby Tungaw, ang magkapatid na Tungaw, Jay Tungaw at Bobby Tungaw. Ang sabi, so what was FL doing while Tantongco husband husband of her staff, Dina Arroyo, was dying from cocaine overdose, sleeping? Ano pa kailam nyo kung anong ginagawa ni Epe Lisa doon? Kung di ka ba naman tatanga-tanga ka eh. Ha? Did Beverly Hills Police inadvertently disclose a cover-up? Sa tingin mo, Bobby Tungaw, kung di ka tatanga-tangang hayop ka. Ha? Kung di ka ba naman tatanga-tangang hayop ka. Sa tingin mo, paano i-cover up yan? Sa tingin mo, US, i-cover up yan. Eh di dapat nahuli na si FL Lisa doon. Matagal nyo lang sinasabi, nakakulong, wala naman. Hindi naman si Tantongco yung kasama ni FL Lisa. The first report that was circulated in media was signed by record supervisor Donna Kersey. Tama nga naman, may pirma. Pero dinugtongan mong tanga kang hayop kang kapatid ni Jason saka. What the BPHD claimed it did not release was the part in was mainly these companions of the victim were summoned to the BHPD from questioning, which were Dina Arroyo, Tantongco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Trump boys obviously asked BPHD, hoy, dinamay na naman daw bataan ni Trump. Tanga-tanga mga to. Parang pinapalabas nila nakailam daw po si Trump. Ang lakas makagago na itong mga to. Wala kang puso, hayop ka. It involved the spouse of the head of state of a country which the US wants to be a military base to defend Taiwan. Wow, ang taba ng utak. Antay mo, makukulong ka ng hayop ka. Ha, hintay mo, makukulong ka ng hayop kang matanda kang tiglaw ka, tungaw ka. Makukulong ka sa ginagawa nyong kaabnormalan. Pati si Trump dinamay na, pati security guard ni Trump dinamay na. Ano pakialam nila dyan? Ano pakialam? Ba't nila ko cover up yan? Eh, ayaw nga ni Trump ng cocaine sa bansa nila. Ba't nila ko cover up yan? Kahit sino yan, ilalantad nila yan. Lakas nyo makatanga. Nadamay pa yung Taiwan. Nananahimik yung Taiwan eh. Nadamay pa yung Taiwan. What the fuck? Pilit nyo! Ipilit mo, tungaw! Pilit mo! Baka magdugo, tungaw! It was a higher up, a Lieutenant Chris Coulter, representing the Investigative Services Division, who informed Net25 and me as I emailed the PD myself that the information was not released by the department. It didn't deny through that FL and the two were summoned for questioning.
Ba't iba? Parehas kayo ng Net 25, iba yun sa'yo, mahaba. Tanga! Parehas kayo ng Net 25. Sabihin mo nang parehas kayo nag-email doon. Oh, pero iba yung pinapalabas nyo, dinugtungan nyo. Mga tungaw. All this trivia, the begs the question, was Ethel summoned to shed light on Tantongko's death? It is possible she wasn't. If she wasn't, who were summoned? Eh di yung lolo mong panot. Pilit nyo! Ipilit nyo! O, ayan po ang sabi ni Bobby Tungaw. Ayan po si Bobby Tungaw na malapit ng ipakulong. O, dumako muna tayo dito. Siyempre, dako tayo sa kapatid niya. Sa kapatid niya, dako tayo. Ito na po ang kapatid niya. Pakinggan nyo po ang kapatid niya. At kitang-kita nyo naman itsura pa lang. Kulob na. Pagayin si BBM, no joke. Kita nyo naman itsura pa lang, kulob na, kulay pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan, di ba? Kutis betlog. Di ba? Kutis pa lang, kutis betlog na. Nakita nyo naman po. Paano ka magtitiwala sa mga kutis betlog kay $1 million man? Okay? Pakinggan natin. Yung totoong news. Yung totoong report. Pero ang Malacanang, Sir Jay, sinasabi na... Dalawa pa lang sinasabi mo, yung totoong report, ningal ka ng hayop ka. Yung totoong report. Konti pa lang sinasabi, ningal na. Fake news. Itong kumakalat nga sa social media patungkol nga sa pagkakadawit kay FL dito sa kasong ito sa pagkamatay nga ng isang Rustans executive. Hindi na kasi pwedeng, kasi national issue ito eh. Hindi, this cannot be dismissed by just saying fake news, no? Ganun lang kasimple yun. Pagka, anong tawag dito, pag nailabas yun, di fake yung isa. Pag walang nilalabas, as it stand, yun pa rin ang information na available. Naglabas na nga, Jason sa 1/4 ang baga mo, dimuho ka. Alam mo, bilib din ako sa'yo, Jason sa hindi ka na nasopo kayo sa baho ng hininga mo eh. Wala kang puso, hayop ka! Diba? National issue? Kayo lang ang ma-issue, tanga. Anong national issue? Nag-email lang nga sa Beverly Hills eh. Sinabi fake. Oh, sino paniniwala namin? Kayo. Sa tao. Hindi kasi pwedeng sabihin lang na, hindi, fake news yan. Sabi ko nga, nung panahon namin, pag ayaw mo sumagot, sasabihin mo lang, fake news yan eh. No, ayaw mo lang sumagot. Pero wala kang mailabas na totoo. Kaya, ang pinakasolusyon dyan, ewan ko kung sino maglalabas. Mayabang to porket may pustiso eh. Ha? Mayabang ka, akala mo kung sino ka porket may pustiso ka. Akala mo maganda yung sasabihin mo pag may pustiso ka. Ganun pa rin yun. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Ang yabang magsalita, akala mo kung sinong relevant eh. May pustiso lang eh. Labas yan dahil pinag-resign na sila lahat eh, di ba? Yes. So, kung si Dave Gomez na mismo sasagot yan o kung sino man. But, kasi ito, this is, sabi nga, di ba, may kasabihan, guilt is personal. Dapat, ang nagpapaliwanag dyan kung sino yung tinutukoy. Halimbawa,
tinutukoy si Alexa Miro. May dapat magpaliwanag siya. Ay, tanga ka pala eh. Basta pala, pag nilagay ka sa letter na peke, magpapaliwanag ka. Ang tawag doon, katangaan, Jason sa katulad mo. Paano sila magpapaliwanag? Dinugtong lang sila sa peking letter. Ano yan, kainutilan yon katulad mo. Isa lang naman to eh, oh. Isa lang naman to. Kung totoong si Epelisa yun, nasa yung sumo ni Epelisa. Oh. Nasa yung sumo ni Epelisa. Oh. Pangalawa, bakit hindi nyo pagsalitain si Tantongko, yung namatayan? Bakit si Epelisa pag-aanoin nyo? Pagsasalitain nyo? Oh. Bakit yung pamilya ni Tantongko, hindi sabihin na si Epelisa ang kasama? Bakit kayo ang nanggagalaite? Stupid moron, bahuini nga. Oh. Kita niyo pambabastos dito sa namatayan? Namatayan na nga. Kayo basta madugtong nyo lang kay Epelisa. Eh dapat sinisi na sila. Oh. Sinisi na ng Tantongko si Epelisa. Eh si Epelisa nga po kasama dun eh. Oh, pero wala sila sinasabi. Dahil peke yung binabalita nyo, mga inutil. Oh. Oh, bakit kayo? Ba't hindi nagsasalita yung Tantongko? Oh, bukod sa pangunguwalang nyanyo sa pamilya nila. Oh, wala naman nakasulat doon na diagnose ng cocaine doon sa original. Wala doon, dinagdagan nyo lang. Oh. Sino papaniwalaan nyo? Ayun, papaniwalaan nyo yung mga tatanga-tangang DDS na kung ano pinagkakalat. Alam nyo, totoo rin sila, nakakaawa na lang kayo, lalo na ikaw, 1/4 na lang baga mo, sinungaling ka pa. Alam mo, Jason sa, tapos ka na ngayon. Hindi ka na meta ngayon. Dati meta ka. 'Di ba? Dati meta kayo sa Channel 9, nila San Goku, nila Tenshin Han. Diba? Pagdating ng linggo, pagdating ng alas 4 hanggang alas 5, nandun kayo sa Channel 9 o RPN 9. Napapanood ka namin doon. Oh, nila Goku, Gohan, Tenshin Han. At syempre, ikaw, maliit ka pa nun eh. Karga-karga ka pa ng tatay mo si Piccolo. Yumabang ka ngayon eh. Porkit na-opera ka ng SMNI para ipagtanggol ang mga nakakasta ni Kibuloy na minor de edad. Diba? Daan-daan sa pagdila ng betlog, Jason sa. Wala ka ng pwesto sa impyerno. Ha? Mayaya ka. Sasabihin mo, fake news yung Net25, fake news yung ABS, fake news yung email. Tapos kayo dapat paniwalaan. Itsura mo paniniwalaan, tignan mo, Piccolo ka. Wala kang puso, hayop ka. Hindi ka na meta, Jason sa. Tapos na maliligayang araw nyo. Dati, di ba? Oh, pag sinusugod kayo ni Vegeta, talagang mabilis ka pa. O ngayon, tignan mo, kukupad-kupad ka na. Dalawang lakad mo, unuubo ka na. Pagaling sa BBM, no joke. Kahit anong gawin nyo, kahit sabihin na natin uli, eto tignan nyo, bibigyan ko kayo ng logic, wala kasi kayong utak eh. Sabi mo ng addict si Epelisa, o ano ngayon, paano nyo madudugtong kay BBM yon? Dati pulburong video, o fake news, hindi yun nakaya kay BBM, ngayon na naman si Epelisa na naman. Ay kung addict si Epelisa, siya ba na mamumuno ng bansa? Nga nga.
Oh. Tsaka mga makakita sa sobrang high-tech ng United States. Kasama ka sa krimen. Kasama ka sa namatayang kununyo na nagko-cocaine. Ibig sabihin si Efelisa naka-travel, naka-uwi pa dito? Di ba sabi nyo nakakulong? Eh hindi naman nakakulong. Oh, saan nyo kinukuha yung logic nyo? Kay Sarah? Anong sabi ni Sarah? Na meron pong balita sa US ni Efelisa po, kasama niya yung namatay. Tanga-tanga kayo lahat! Diba? Oh, wala na ibang ma-issue. Tablado yung pulburong video, peke. Oh, pati hindi pinaglalaban ni Maharlika yung pulburong video kung tunay. Ba't pinapatay niyo yung issue ng pulburong video? Yun talaga direkta kay BBM. Oh, ba't may divert tayo ngayon? Kasi nga, peke. Oh, basta ipoproduce ng mga DDS, peke, luga-luga. Oh. Kung totoong nagano si Efelisa, pumunta kayo sa korte, makipag-coordinate kayo sa US Embassy. Ang daming opsyon. Oh, ang daming opsyon kung talaga si Efelisa ay kasama. Ang daming opsyon. Puntahan nyo si Tantongco. Total, nasa inyo yung pera. Interviewin nyo si Tantongco na mabigyan ng hustisya kung sino ang kasabwat ng asawa niya sa pagjakokoin. Oh, kausapin nyo si Tantongco. Ba't kayo nagpuputak dyan? Puro si Efelisa lang. Tandaan nyo, si Tantongco ang namatay. Oh, siya ang, kung sinasabi nyo ano ng cocaine, si Tantongco ang talagang nagpakalunod sa cocaine. Si Efelisa lang ang kasama. O, edi punta tayo si Tantongco. O, napaka-basic. Oh. Kaso, hindi nyo gagawin yon. Kasi lahat to paninira lang. Kasi lahat to fake news. Kasi lahat to paninira para i-divert nyo ang issue ng sabungero dahil si Duterte ay konektado sa sabungero. Yun ang masakit na katotohanan. Diba? Dinadivert nyo dahil konektado si Duterte sa sabungero. Ouch! Oh. Diretso natin si Bungal. Umarap siya. O sino pa ba? Si Dina Arroyo Tantoco, who is a government official. Siya po ang Deputy Social Secretary ng Pangulo. No? I understand she's detailed with the Office of the First Lady. So sila dapat ang nagpapaliwanag, including but not limited to Mrs. Lois. Ang magpapaliwanag yung pamilya, tanga-tanga ka. Bobo. Bakit magpapaliwanag si Efelisa? Wala naman siya doon. Kayo ang nag-i-insist na idugtong siya doon. Ba't siya magpapaliwanag? Tantongco ba siya? Hindi ka inutil, Jason, sang dalawang ngipin. Diba? Magpapaliwanag si Efelisa doon. Dinugtong lang yung pangalan niya sa original. Wala naman siya. Magpapaliwanag yung Tantongco kung anong kinamatay ng pamilya, ni Tantongco, yung pamilya ni Tantongco. Anong kinamatay? Ba't magpapaliwanag si Efelisa doon? Ano siya, yaya? Alam mo, Jason, ang tartar, sa ngipin lang, ikaw pinapaabot mo sa utak mo eh. Ha? Abot sa utak yung tartar mo. Araneta Marcos. Hindi pwedeng si Attorney Castro or si Dave Gomez o kung sino pa mang personality ang magpaliwanag because that doesn't concern them. It concerns the person. Bobo! Anong it concerns the person? Wala nga siya sa original. Bobo ka!
Tamo yung tsura mo. Puti, ngayon lang ako ngayon lang ako nakakita ng tao na pinaglisan na bubulok. Kung fake news yan, ilabas nila. Ang totoong Dito naman tayo sa isa pang pinapakalat bago natin talakayin yung pag-iyak ni De La Rosa. Dito tayo kasi ito yung natin, kagrupo natin si Divine. Pasok, Divine. Nako, marami na namang maluloko at mauuto nitong misleading post na ito. So, ito ang nakalagay dyan. Savings sa bangko, may 20% tax na. So, very misleading. Hindi ko naman siya sinasabing hindi siya totoo, pero misleading kasi yung nakasulat. So, let me explain lang, no? So, hindi po ito bagong buwis. So, 1998 pa lang po talaga, may 20% tax na ang interes sa kinikita ng ating karaniwang depositor sa bangko. Ayun naman talaga eh. Dinidikit lang nila si Ralph Recto na nagbigay na naman daw ng 20%. Mga tanga! Ano gusto nyo? Libre lahat! Matagal na yan! Alam nyo, ito lang mga DDS magkalinawan nga tayo. Kailan pa ba kayo makakatuntong sa bangko? Kung ang kinakain nyo ay chichirya at tubig ng aircon. Hindi kayo pwedeng sumali sa usapin na to. Kasi usapan lang to ng may kaya sa buhay. Hindi ko naman minamaliit kayo, pero minamaliit ko talaga kayo. Anong kinalaman nyo ngayon dito sa savings sa kailan pa kayo magkaka-savings? Kung pumipila na nga lang kayo sa 20 pesos na bigas at kayo ang pumapakyaw, ang titigas ng mukha nyo, at sabi ni BBM, tigli 5 kilo lang, kayo gusto nyong gawing 20 kilo, ganyan kakapal ang mukha nyo. Tapos magsi-savings pa kayo sa bangko? Ang tigas ng mga mukhang DDS na to eh. Ang yabang nyo porket may ATM kayo. Hindi naman sa inyo yan, sa 4-piece yan. Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy? Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Kaya nga paring kamandag eh. Pero mo yung 4-piece na binibigay sa inyo. Pero anong savings ang yabang nyo, ATM nyo pang 4-piece na lang. Ang angas nyo pa. Eto ba inaano nyo? Anong kinalaman nyo sa savings ng bangko? Kailan kayo makakapag-savings? Sa estado ng utak nyo at buhay nyo. Bali, sunod to sa Tax Reform Act of 1997. Biruin mo, 1998 pa siya. 1998 pa to. Sa sobrang wala nilang alam, nakita lang nila may tax sa savings. Matagal na inutil. 1998 pa lang, may 20% tax na ang interest na kinikita ng ating karaniwang depositor sa bangko. Alinsunod, pakinggan nyo to i-research nyo. Baka wala kayong data. Magantay pa kayo ng
dating ng 4-piece. Yan ay Tax Reform Act 1997 pa. Ito namang isa pa tong Richard Poon. Tanga-tanga-tanga ka. Humanta ka na lang. Dagdag fake news ka pa eh. Ikaw Richard Poon, umayos ka. Huwag kang tatanga-tanga kung anong pinaggagawa mo. Mamaya, pag kami ang nag-real talk sa'yo, umiyak ka. Isa lang naman ang kinakatatakutan mong salita, Richard Poon. Hayden. Patayin sa BBM. No joke. Gusto mo ba, Richard Poon? Masyado ka mapapil eh. Ano gusto mo, Hayden? Wala kang puso, hayop ka! Sabihin mo lang, Richard Poon. Madali kami kausap dito, Richard Poon. Hayden? Gusto mo mabulat-lat ang Hayden mo? Wala kang puso, hayop ka! Madali kami kausap dito. Ibulat-lat na natin ang sikreto or ang Hayden? Kaya umayos ka, Richard Poon. Huwag ka lang makikiepal, kumanta ka na lang. Kasi alam mo naman alam namin ang kinatakot mo, ang mga Hayden, ang mga Mesa. Alam namin yan. Wala kang puso, hayop ka! So, hindi na siya bago. So, noon pa lang, may 20% tax na talaga. Ang kaibahan lang ngayon, ang pagtanggal ng preferential rate sa mga deposito ng mga mayayaman o yung mga deposito na mas matagal na yung maturity. Ito for example lang. So, ito yung galing po sa Department of Finance, no? I-example ko lang sa inyo. Yan, nakalagay yung final tax or income based sa maturity or lock-in period na hindi pwede i-withdraw pera. Yung maturity na more than 5 years, no, exempted yun, walang tax yun. Yung maturity of 4 years to less than 5 years, 5% yung tax. Pag maturity naman is 3 years or less than 4 years, 12% tax. Ayan yan Act 1997 pa yan. Lahat ng 20% final tax sa interest income ang savings na nakadeposito sa bangko. Ibig sabihin po, yung mga interest income. Ibig sabihin, kapag yung interest mo sa bangko, meron kang 1 million, tumubo na ng 100,000. Yun po yun. Lahat ng 20% final tax sa interest income. Interest income ng savings na nakadeposito sa bangko. Nagets nyo sana, hindi yung nagsisavings kayo may 20% tax, kabubuhan yon. Malinaw yan. Kasi mga DDS, kung makapag-content, kala mo, makapag-content sila, kala mo, alam nila yung savings, income savings. Kailan pa kayo makakapag-ipon? Ano pagmamayabang nyo? 500 pesos nyo na savings sa bangko? Kung meron man. Magkano yun? Wala kang puso, hayop ka! Hindi ubra yung mga 500 pesos yung savings sa bangko. Hindi savings yun. Diba? Yung mga time deposit. Ang tawag doon sa 500 pesos nyo, mga DDS, hindi nyo mawi-withdraw yun. Yun ang tinatawag na maintaining balance. Alam nyo ba yun? Hindi nyo na naman alam yung maintaining balance. Sabi ko sa inyo, wala kayong karapatang mag-saving sa bangko dahil saan nyo kukunin yun?
Tapos pag less than 3 years is 20%. So pagka dollar rate naman is 15%. So noon, ganon siya. Ngayon po, kumbaga, ipapareho na siya. Kumbaga, ipapatas na siya. Lahat 20% na yung final tax sa interest income ng savings o nakadeposito sa bangko. Parang ang lumalabas kasi, yung dating sistema, hindi siya patas. Ayon yan dito sa pag-aaral at datos na karamihan daw po ng may hawak na mas matagal ang maturity ng deposit. Tandaan nyo po kasi, pag nag-time deposit ka, kikita ka. Tandaan po natin yan. And pag kumikita ka, automatic may tax yan. Normal po yan. Nandiyan po talaga ang gobyerno para mag-tax sa atin. Lahat ng kita nandiyan ang gobyerno. Tandaan po natin yan sa gusto natin. Hindi pwede nagde-negosyo ka, wala kang tax. Ayun din po, pwede rin pong gawing negosyo yun. Kumbaga, ang pera mo, ba 1 million mo, mapapasok mo sa bangko, magkakaroon ka ng time deposits, 3, 5, 7, 10 years. Kikita yon. Pag kumita yon, automatic po may kaltas doon. Yun na nga po yun. Okay? Pero katulad ng DDS na ang kaya lang nila 500 pesos. Putik DDS, maintaining balance ang tawag doon. Huwag yung withdrawin nyo, mako-close account kayo. Tanga! Oh, di ba? Mga bobo kayo eh. Oh, ayan po, malinaw yan ha. Sinabi, mag-subscribe po kayo kay Divine PH sa YT at sa FB. Kagrupo po natin yan. Divine PH, ayan po, kagrupo natin yan. Salamat po. Okay, ito na po tayo sa ating magandang balita. Umiiyak na po si Bato de la Rosa. Akala natin na matapang tong dimuhong to. Yung pala, naii na rin po sa Pantalyon Alvarez. Umiiyak si Bato de la Rosa. Alam mo, Bato de la Rosa, tanga ka rin eh. Hindi ka pwedeng mapunta ron. Tandaan mo yan. Unang-una, nga naman, si Digong ang pumatay sa lahat na yon. Ikaw ang implementor. Huwag mong gawin tanga yung Pilipino na parang inosente ka. Inutil. Oh. Ang dapat gawin mo, ilaglag mo si Digong. Ilaglag mo para bumaba ang sentensya mo. Pero sabihin mo na ikaw ay walang kasalanan, putik, parang sinabi mo na mabango ang hininga ni Jason sa. Dead,